Po, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay nadako sa ating study. At tayo po ay natapos na sa 2 Thessalonians. Ngayon po ay pag-aralan natin yung 1 Peter. Sa unang Petro po tayo. Dito po sa chapter 1, verse 1 hanggang 12. Chapter 1, verse 3 pala. Hanggang 12. Verse 3 hanggang 12. Hindi mo makibasa, Brother RJ. 1 Peter chapter 1, verse 3 hanggang 12. Verse 3, pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ng isang kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na iahayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ganitong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa sa ginto, ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya at ang inyong kaligtasan. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila ng unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo sa kanila mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Ang 1 Peter po ay sinulat ni Pedro. At yung authorship po nito ay mga nasa AD 50s. Sabihin ay panahon ng pag-akyat ni Jesus Christ sa langit. Nung panahon po ito ni Emperor Nero, sagsagan ng pag-uusig sa mga Christian sa Rome. At sinulat po ito ni Pedro para sa mga mananampalataya na tinawag po niya na elect, o yung mga hinirang. Ito pa lang po sa bungad, no? Mga hinirang. Na itong mga mananampalataya ito ay nangalat sa bandang Asia Minor, o yung sa panahon natin ngayon ay Turkey, modern Turkey. Sabi po dito sa introduction, ang pangunahing layunin ng sulat na ito ay palakasin ng mga Christian, sinulatan ni Pedro, pagkat sila po ay dumaranas ng persecution, hirapan, tayo na yan. Yung pag-uusig. In-encourage ni Pedro sa pamamagitan ng sulat na ito na sa ganun sila po ay lumakas ang loob at matuto nilang makayanan nilang pagtiisan ng mga persecutions nararanasan. At para lumakas yung kanilang
loob at manatili sila sa faith. Muli reintroduce ni Peter yung gospel na kanilang tinanggap, yung pananampalataya nila sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. At yun yung paalala at encouragement ni Pedro sa kanila. Kaya dito po sa mga talata ng binasa ni Brother RD ay tinatalakay ni Pedro yung kabuuan yung tungkol po sa living hope, yung buhay ng pag-asa ng mga mananampalataya na nakakaranas ng yung buhay ng pag-asa na dapat tindigan, na dapat panghawakan ng mga mananampalataya na nakakaranas po ng kahirapan, ng paghihirap dahil sa persecution. Kaya doon sa pasimula pa lang, dito sa chapter 1, dito sa verse 1, makikita natin na talagang yung sinusulatan ni Pedro, si Pedro, magkatunungin ba niya? Ang sinusulatan po niya, yung mga hinirang ng Diyos, elect, sabi dito, sa verse 2. Sa mga hinirang ng Diyos na nakikipamayan sa mga lalawigan ng Punto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin. Pinili sila ng Diyos ayon sa layunin ng Diyos mismo, sa mulat-mula pa, at ang layunin po na yung kanilang kabanalan, yung pagiging santo nila. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, upang maging masunurin kay Jesucristo. Yung pagpili ng Diyos, dito makikita natin na binibigyang liwanag ni Pedro na yung purpose ng pagpili ng Diyos sa mga elect, sa mga niligtas, ay upang sila ay maging banal at sila po ay maging masunurin sa Panginoon. Kaya wala pong Kristiyano na masuwayin sa Panginoon. Iyon po ang ano. At kaya nagiging masunurin ng isang Kristiyano, siya ay namumuhay na may kabanalan dahil nasa kanyang banal na Espiritu. Pero pa man, talakayin po natin dito sa verse 3 hanggang sa verse 12, yung buhay na pag-asa na dapat panghawakan ng mga Kristiyano upang sila po ay manatili sa pananampalataya na sumusunod sa Panginoon. Sabi ni Pedro, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. So, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo ay binigyan niya ng panibagong buhay. Ano yung dapat kong pasalamatan? Sabi ni Pedro, yung katotohanan na yung mga mananampalataya na sinusulatan niya, sila ay nabunagin. Binigyan sila ng bagong buhay, na-regenerate sila. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Of course, sa pananampalataya nila, dahil sa kanilang pananampalataya, sila rin naman ay nagkaroon ng buhay. At ito yung nagbigay ng pag-asa sa kanila, yung living hope, itong panibagong buhay na ito. Sapagkat hindi lamang ito natapos yung regeneration, hindi lamang ito natapos doon sa time na sila ay sumampalataya sa Panginoon. Kundi mayroon itong eternal effect, may eternal value sa buhay ng mga mananampalataya. Na ito yung magbibigay ng encouragement talaga sa kanila na nakararanas ng persecution. Usig sa panahon po ni Emperor Nero. At sabi rin sa verse 4, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan. Ang kagandahan nito, ang biyaya nito sa atin, ang dulot nito sa mga mananampalataya, sa mga sinusulatan ni Pedro, ay yung incorruptible na inheritance nila. Yun yung glorification. Sa piling kalwalhatian, sa piling ng Panginoon. Sabi dito sa verse 4, di masisira, walang kapintasan at iuupas na inihanda sa langit para sa yung glorification. Yun yung pangako ng Panginoon na sa dakong huli, hindi masasayang at hindi mawawala ng kabuluhan
yung pananampalataya ninyo, yung perseverance, sapagkat may reward ang Panginoon. Then, sabi sa verse 5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. So, nung sila po ay makakilala sa Panginoon, nung sila po ay ma-regenerate, magkaroon sila ng bagong buhay. Of course, kasama po doon yung gifting, no, ng pananampalataya sa kanila upang maunawaan po nila at yung gospel, at the same time ay sumampalataya sila sa Panginoon at maglagap ng kanilang pagtitiwala, ng buhay nila sa Panginoon. Hindi lang yun, kundi manatili sila sa pananampalataya ngayon. At bagaman nananatili sila, pero yung kakayahan na yun na sila ay manatili sa pananampalataya ay dahil sa pag-iingat ng banal na Espiritu sa kanila. Kaya ang isang Kristiyano ay nananatili sa pananampalataya, ito ay dahil sa banal na Espiritu na sa kanila. Ito yung power ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Of course, ang banal na Espiritu ay third person ng Trinity. Ano? Hindi lamang siya yung kagaya ng itinuturo ng mga Jehovah's Witnesses na siya ay power ng Diyos. Hindi ganon. Kundi ang Holy Spirit ay persona mismo ng Diyos. At ito yung makapangyarihan, kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya na regenerate. Yung term po na iniingatan, maganda yung nito yung kahulugan nito sa original na salita. Sapagkat ito ay nangangahulugan na may halin tulad mo ito sa isang lugar na kinungkob ng garrison. Parang sinakop ng military na wala na kakayahang makawala. Ang isang village, during the time halimbawa ay yung buong wall ng Jerusalem, no? Sinakop ito ng makapangyarihang hukbo at nagwardyahan, hindi na sila makakawala. So, dito hinahalin tulad ni Pedro yung kalagayan ng mga mananampalataya. Kung paanong iniingatan tayo ng banal na Espiritu na nagkumugkog sa ating pagkatao, hindi tayo makakawala talaga. Kasi yun yung pag-iingat, yun yung ibig sabihin ng pag-iingat. At itong pag-iingat na ito ay hanggang sa pagdating ng Panginoon. Makikita natin yung kakayahan ng isang mananampalataya na mag-persevere sa anumang aspeto ng buhay o sa anumang mga sirkumstansya sa buhay ay dahil yun sa pagkilos ng banal na Espiritu. At ito pa sa verse 6, ito ay dapat ninyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Ano po yung dapat ikagalak? Kasi mayroon silang katiyakan, mayroon po silang assurance ng kanilang kaligtasan na sa bandang uli ay talaga may patutunguhan sila. Mayroong goal yung kanilang faith na yun na tinatahak. At yun po yung glorification. Dapat ninyo itong ikagalak. So, kahit na kayo nakakaranas ng mga pagsubok. Tandaan natin na ang sinusulatin ni Pedro dito yung mga Kristiyano. Yung mga totoong Kristiyano. Mga elect sila. Pag sinabi po kasing Kristiyano, yung genuine Christian, sila po yung mga individual na nagsisi sa kanilang kasalanan. Sila yung mga tao na kinilala sa kanilang sarili na sila po ay makasalanan at sila ay walang kakayahan na mailigtas ang kanilang sarili kahit sa pamamagitan ng buting gawa. No? Kinikilala nila sa kanilang sarili na hindi nila kayang maligtas sa pamamagitan ng mga good works, kundi sa pamamagitan lang ng pagsampalataya sa natapos na gawa ng Panginoon. Ano po yung natapos na gawa ng Panginoon? Yun yung kanyang pagkakatawang tao at ng pamumuhay ng matuwid. Siya ay napako sa krus, siya ay namatay at nalibing. Pagkatapos ng 3 araw, siya po ay muli nabuhay. At dahil doon, yung mga sasampalataya sa Panginoon, maglalagap ng tiwala sa Kanya, magsisisi, kikilalanin sa Kanyang sarili na
wala talaga siyang kakayahan, kahit yung mabubuting gawa ay hindi ito katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, at siya ay sasampalataya sa Panginoon ng buong puso, siya ay makakaranas ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. So, yun po ang ibig sabihin ng born again. Nakaranas po siya ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. At sumampalataya siya sa Ebanghelyo, doon sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. Sapagkat wala pong ibang paraan para ang isang tao ay maligtas. Hindi ang pagganib sa relihiyon. Nag-Ebanghelyo na po ako. O anumang uri ng pananampalataya, kundi sa Panginoon lamang, sapagkat sabi po doon sa Acts chapter 4 verse 12, ay walang ibang pangalan na supat ikaligtas na ibinigay ng Diyos sa ilalim ng langit na supat ikaligtas ng tao. Hindi ang pangalan lamang ng Panginoon sa Kristo. At si Jesus mismo ang nagsabi na siya ang daan ng katotohanan ng kabuhay. Sabihin, siya po yung ultimate na standard ng pamantayan ng katotohanan, at siya rin yung daan, hindi po siya isa sa mga daan. Hindi siya mismo. Hindi po pwedeng sabihin natin na ako'y narito sa pananampalatayang ito, ay papunta rin naman ako sa Diyos. Pwede na ito, maliligtas din ako. Hindi ang si Kristo mismo ang nagsabi. At ang tunay na Kristyanismo po ay exclusivist. Ibig sabihin ay si Jesus Christ lang talaga ang daan. Hindi pwedeng mayroon tayong ibang paraan na gagawin para maligtas. Kundi sa pamamagitan lamang ng pagsampalataya sa Panginoon, pagtitiwala sa Kanya. Paglalagak ng ating pong pagtitiwala sa Kanya. Saka lang tayo makakaranas ng kaligtasan ng ating kaluluwa. At yun po yung buhay na walang hanggan. Iyon po yung naranasan at nakamtan ng mga mananampalataya na sinusulatan ni Pedro. At ito rin po yung nararanasan po natin, tayo mga tunay na mananampalataya. Pero pa man, ang isang bagay na makikita natin po dito sa mga mananampalataya na sinusulatan ni Pedro ay nakakaranas po sila ng persecution. Pero sabi ni Pedro, yung mga paghihirap na yan, persecutions na yan, ay testing ng faith. Sabi nga dito sa verse 7, ang ginto, bagamat nasira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito ay talagang tapat. Sa gayon kayo papupurihan at dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. Bagay ng pagpapalakas ni Pedro sa kanila, okay lang yun kayo nakakaranas ng mga persecution. Kasi yan ay pagdadalisay ng Panginoon. Kung ang ginto nga ay, bagaman ito ay nawawala, ay dinadalisay para mapatunayan na ginto, di ba? Yung ginto po, para mapatunayan, nilalagay ito sa meron silang lalagyan, parang asido, kaya ay kalamansi, nilalagay nila yan. Para makita, malaman nila kung tunay talaga. Ewan ko kung gano'n ang paraan ng mga nag-aalahas. Meron silang paraan na ginagamit para mapatunayan kung talagang totoong ginto ang isang ginto. Ganon din sa ating mga mananampalataya. Pagsubok ang patunayan. Ang test para sila ay mapatunayan na talagang tunay o genuine yung kanilang pananampalataya. Hindi mo masasabi kasi na totoo na Kristiyano kapag hindi talaga sila tumana sa mga pagsubok. Kasi madali lang sabihin na mananampalataya ako sa bibig. Pagka dumanas na ng pagsubok ay nag-give up sila at tumataligo sa pananampalataya. Ngayon sa panahon natin ngayon, marami ang mga professing na mga born again. Pero sila po ay mga na-born again lamang dahil sa tinatawag na kalahating mukha ng gospel, yung kanilang narinig. Yung sumampalataya ka lang sa Panginoon, basta sumampalataya ka lang sa Panginoon bilang tagapagligtas. Hindi na naituro sa kanila na dapat silang sumunod sa Panginoon bilang Panginoon ng kanilang buhay. Sumampalataya ka kay Jesus,
bilang tagapagligtas. Yun lang yung kalahating mukha ng gospel. Pero pag kailangan buo talaga na maunawa nila yung gospel na mayroong Panginoon. Si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas kundi Panginoon din. Bilang Panginoon, dapat tayo magsubmit sa kanyang kalooban, sa kanyang mga utos. Ang nakakalungkot ay may mga Kristiyano sa panahon natin, lalo na sa mga Pentecostal camp, no? Na sila ay napangakuan at naturuan ng maling gospel. Hindi lang siguro sa Pentecostal, hindi maging sa evangelical, mayroon na rin yung ganyan. Napasok na rin ang watered down, ang tawag po doon, watered down na gospel. Pinababaw nila. O kaya naman ay sugar-coated. Pinalutan ng matatamis na pananalita para lamang makaakay ng mga tao sa church. Pagdami ng maakay sa church ay pagdami ng income ng church. O kaya naman ay para mayroong tawag dito, may pagyabang, no? Marami kami mga member sa church, may mga attender. Well, maganda naman na mas marami talaga sa church. Pero mas maganda na marami at sila talaga ay malago at genuine kanilang conversion. So hindi ganon. Kaya yung mga ganon pong uri ng mga professing Christians, sila po ay madaling mag-give up sa kanilang pananampalataya once na sila ay naka-encounter na medyo mabigat na problema. Kung sila po ay napangakuan ng prosperity, pag sila ay na-born again, sila ay umatin sa church, tapos hindi nangyari yun, aalis po sila sa church. Kasi napangakuan sila ng maling ebanghelyo, naturuan sila ng maling ebanghelyo. Ang prosperity gospel po ay hindi maganda ang effect po sa church. Yes, hindi po tayo against sa prosperity, no? Pero pag ginaluan po ng gospel yun, isinama siya sa gospel, ay hindi na po siya maganda. At marami po ang naliligaw na mga member ng church kapag ganun ang kanilang natutunan. Kala mo sila po ay umatin sa church pero sa bandang huli, dahil may mga encounter silang hindi magandang pangyayari sa buhay nila, sila ay tumalikod na. At yun po yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Pero nung panahon po ni Pedro, dito natin yung mga mananampalataya, nasubok talaga sila. Yung pagiging genuine ng kanilang faith sa pamamagitan ng mga trials na naranasan po nila. At sabi ni Pedro, mag-alak pa rin kayo sapagkat totoo yung pangako ng Panginoon sa inyo. Meron talagang living hope. Kaya sabi po dito sa verse 8, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya iniibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Kagaya po natin, nung panahon na yun ni Pedro, of course, hindi na, nung sinulatan po niya yung mga mananampalataya na ito, ay nasa langit ng Panginoon. Hindi na po nila naabutan ng Panginoon. Hindi kagaya ni Pedro na sila talaga ay naging living witness po sila ni Jesus Christ. So, bagaman sabi ni Pedro, bagaman hindi niyo nakita si Jesus, pero pinakita niyo yung pagmamahal niyo sa Kanya. Sa pamamagitan ng pananatili ninyo, despite yung sufferings na nararanasan niyo. At sabi dito, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya inibig ninyo, hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya, dahil ito ay nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakan, hindi kayang pinarawan ng sakit. Grabe yung joy ng mga mananampalataya sa kabila ng mga suffering na nararanasan nila. Sila, hinahunting sila ng mga sundalong Romano, kasi ito'y utos ni Nero na pagpapatayin ng mga Kristiyano. At nung panahon po ni Nero ay sinusunog ng buhay ang mga Kristiyano. Sila po ay literal na tinutuhog. Tapos nilalagay po sila sa mga panulukan para sila po ay maging tanglaw. Sinusunog sila eh. Sa panahon natin pag nangyari po yung gano'n. Ganun ang nangyayari, ang nararanasan ng mga Kristiyano. Kasi nga naman, sabi ni Nero
di ba, itong mga Kristiyanong ito, mga tagasunod na ito ng the way ni Kristo, sabi nila sila ilaw. Hindi isunugin natin. Literal silang sinusunod talaga po. Hindi lamang yun. Sila po ay ginagawang laruan sa Coliseo. Pinapakain sila sa mga mababangis na alok. Ganon yung buhay ng mga Kristiyano po. Kaya yung mga Kristiyano ng talaga, pag sinabi ang Kristiyano ay martir ka, ikaw ay handa kang magpakamatay alang-alang sa faith ni Christ. Yan naman sabi ni Pedro, ay, ano lang yan, testing yan, pagdadalisay sa inyo. Pag tayo pinakaranas ngayon ng mga problema, tandaan po natin na ito yung pagdadalisay sa atin ng Panginoon. Pero ang sabi dito sa verse 9, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya ang kaligtasan ng inyong buhay. Related pa rin po itong 9 na ito doon sa verse 5. Hindi, pag tinignan natin, akala natin ay salvation precedes faith precedes salvation. Yun yung impression, ano. Pero pag tinignan natin yung context ng ibig sabihin ni Pedro, hindi yun ang ibig sabihin po noon. Kasi malinaw po doon sa verse 1 pa lang, sa mga unang bahagi pa lamang na naligtas na itong mga sinulatan niya. Meron nakaranas na silang salvation. Tatandaan po natin na ang salvation, meron siyang yung napag-aralan natin po yan. Yung tenses ng salvation, yung past justification, yung pagpapalang sala sa atin, yung present sanctification, yung pagpapabanal sa atin, and then yung glorification, yung pagluwalhati sa mga mananampalataya. Tayo po ay napawalang sala, ibig sabihin ay wala nang kapangyarihan sa atin. Yung kasalanan, wala na tayong kaparusahan. Wala nang condemnation sa atin dahil sa kasalanan, yung sanctification naman, yung present, wala na yung kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Hindi na tayo kayang i-overcome ng sin. At sa yung past naman, past tense, yung glorification, wala na yung presence ng sin kapag tayo ay nag-glorified na. Dito sa puntong ito ay sabi ni Pedro, tinatanggap, tingnan po natin yung talatan, yung word na tinatanggap, present participle siya. Tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin ay iyon yung progressive na sanctification. Ang present na buhay, kasalukuyang buhay ng mga mananampalataya na sa pamamagitan ng ng kanilang nararanasan, dahil sa kanilang nararanasan, na ipapakita nila na genuine yung kanilang pananampalataya. At ito ay dahil sa pag-iingat ng banal na Espiritu sa kanila, na makikita po natin dito sa verse 5. Kaya sila ay nananatili, nag-persevere ang mga mananampalatayang ito dahil iniingatan sila ng Panginoon, ng kapangyarihan ng Diyos, yun yung banal na Espiritu. At tinanggap na nila yung kaligtasan, because yung ating pong kaligtasan ay already natanggap na natin, pero hindi pa ito halukusan. Mayroon na tayong assurance na tayo ay nasa langit. Mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kaya lang, nandito po tayo sa lupa. Hindi pa lubos at ito po ay malulubos pagdating ng Panginoong Jesucristo, pagka tayo nasa langit na. Pagka tayo po ay nag-glorified na yung katawan natin, yung tinatawag nating final deliverance ng ating kaluluwa. Kasama yung ating pong katawan physical. Babaguhin din po ito. So, nararanasan ninyo yung salvation, yung goal ng faith nila. Hindi po ibig sabihin na yung bunga ng pananampalataya yung kaligtasan. Kundi ito yung end, yung goal, yung purpose ng pananampalataya natin ay makarating po tayo doon sa glorification. Na
habang tayo ay nabubuhay pa bilang mga mananampalataya sa mundong ito, namumuhay tayo, nagpipersevere tayo sa pananampalataya. Kahit na nakakaranas tayo ng mga circumstances, ng mga pagsubok. Hanggang sa makamtan po natin yung glorification, yung kabuuan ng ating kaligtasan. At sabi po din sa verse 10, tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsisiyasat at nagsuri ang mga propeta, pahayag ng tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri din nila ang kung kailan at paano ito mangyayari. Panahon po kasi yung mga propeta ay talagang sila po ay pinag-aralan nila ito, yung patungkol sa kaligtasan, sa gospel. Yun yung tinutukoy ni Pedro. Patungkol sa gospel at sinuri nila kung kailan at paano ito nangyari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. So, dito po ay magkakaroon tayo ng katiyakan na ang mga prophecies ay talagang ang Diyos ang kumilos sa kanila. Ang Diyos ang kumilos sa mga propeta sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. So yung kanilang mga hinula ay hindi tsamba. Hindi ito ay talagang udyok ng Banal na Espiritu dahil sa pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. At yun po yung mga isinulat nila sa prophecy, sa prophets, kahit sa Isaiah, makikita natin yung patungkol sa pagliligtas ng Diyos, patungkol sa darating na tagapagligtas, which is yung Messiah, Jesus Christ. Bagaman ito ay hindi pa nila alam, hindi pa nila kilala, alam nila sa sarili nila na mayroong darating na tagapagligtas, kaya pinag-aralan nila ito, at yung pagliligtas na yun ay para sa future generation, sa panahon natin ngayon, pagdating ng Mesias, Kristo mismo. At ito ay nakahayag po sa atin sa pamamagitan ng mabuting balita. Sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita ng mga nangangaral. Kita natin doon sa bandang huli. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit. So, yun, maging yung mga anghel ay excited. Hindi rin po nila alam ito kasi sa atin po ito yung pinaalam. So, pero ito ay marireveal sa takdang panahon pagdating ng Panginoon sa Kristo. Kaya, so bilang mga mananampalataya, ito yung encouragement ni Pedro, ni Pedro sa mga mananampalataya na sinusulatan niya na manatili kayo sa Panginoon kahit na kayo nakakaranas ng persecution, manatili kayo sa pananampalataya. Persevere kayo sa faith. Dahil ang pag-asang nakamtan ninyo ay buhay, at ito ay talagang yung pag-asang yun ay mula sa Panginoon, siya mismo nangako, at ito ay kanyang tutuparin sa kanyang pagbabalik. Yun din po sa atin bilang mga mananampalataya. Meron tayong living hope, yung buhay ng pag-asa. At kahit na ano yung maranasan natin, tandaan po natin na silyado na yung kaligtasan natin. Pero ito ay kailangan nating ipakita sa pamamagitan ng pamumuhay natin na mayroong perseverance sa pananampalataya. Okay. At nang sa ganito ay lulubusin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ito yung pangako ng Panginoon sa atin na dapat po natin